welcome to my channel. Ngayon, magre-review tayo ng isang Honda Civic RS Turbo na 10th generation o mas kilala sa tawag na Honda Civic FC. Simulan natin dito sa exterior kasi honestly, dito pa lang panalo ka na. Yung design niya sobrang aggressive tapos parang may pagka-sports car vibe. Sa harap, makikita mo yung sharp LED headlight. Tapos honeycomb style na grille. Syempre, stock na height pero tignan mo naman ang angas ng tindig. Sa likod naman, ito yung signature, yung C-shaped taillight. Kung kahit malayo ka pa lang, alam mong Civic agad. And dagdag pa yung dual exhaust niya, pati yung spoiler sa likod. Talagang ang lakas maka-sporty vibe, chong. So kung forma ang usapan, sobrang hirap talunin nito sa segment niya. Siyempre, itong Civic 10 Gen pala ay keyless entry na. So, basta masaya yung susi. Okay, hawakan mo lang to. Halimbawa, nakalak po yung Civic natin. Ihawak nyo lang yung kamay nyo dito. Wala kayo pipindutin. Okay, mag-auto-unlock po siya. Basta, nadedetect niya yung susi na malapit sa kanya. So, pasok tayo sa loob, guys. So, isa nga sa magugustuhan mo kapag meron kang 10th Gen na Civic is pagpasok mo pa lang, yung upuan mo, sobrang ganda nung stock na nakalagay dito. So ngayon, papakita ko sa inyo yung itsura ng gauge niya. Okay. Start natin. Ayan. So digital na siya, guys. Makikita nyo dito. Ayan. So ang tinakbo pa lang dito nasa 18,000. Almost mga 19,000 kilometers na. And makikita nyo dyan. Yan o. Pure digital na yan, guys. Okay. Pati dito sa may ating fuel. Ayan. Makikita nyo dyan. So dito guys, no, ang una nyo makikita dito na display is yung temperature sa labas. Okay, yung time, makikita mo rin dyan. Actually, pwede mo yung iset kung anong gusto mong makita dyan, like yung fuel consumption. Ito, pipinutin mo lang dito sa may kanyang manibela. Ayan, may controls na rin po tayo dito, like from volume, answer calls, and sa kabila naman, meron tayo dyan tawag ito sa cruise control. Okay, so yun yung isa sa kinaganda nitong 10th Gen na Civic kasi syempre as a user ng lumang cars before, walang mga controls dito sa manivela. Lalo S-variant lang yung gamit ko dati na City. So talagang pipindot-pindot dito, guys. So ito, mas less hassle na, mas makaka-focus ka na sa pagdadrive mo kahit may tumatawag pa. O pwede mo set dito kung ano yung gusto mong makita dyan na info. Halimbawa, gusto mong makita yung fuel consumption. Ayan. Click mo lang tong na button dito. Tapos lipat-lipat mo lang. Halimbawa, ito fuel consumption. Makikita natin dyan. Ano, 8.8 km per liter kasi naka-idle tayo. Actually guys, isa sa kinaganda ng Civic 10th Gen is hindi na siya ganun kalakas kumonsumo ng krudo. Okay, kasi ito guys, nag-average ako dito sa city driving 8 to 9 km per liter sa city driving. Pero sa mga highway driving, ayan, nag-average tayo dyan ng 17 to 20 kilometers per liter. So, solid na rin yun para sa mga ganitong klaseng kotse. RS Turbo nga pala yung variant na binili natin. Kaya mapapansin nyo, meron tayo ditong paddle shifter. Ayan. So, pag RS Turbo guys, matic may paddle shifter. So, itong extension na yan, binili ko lang yan online. Dagdag lang, abubot lang sa loob. Ayan. Ito yung plus, tapos minus dito sa kabila. So, actually, ginagamit lang yan kapag nag-sports mode. Ayan, sa mga masarap gamitin niya sa expressway. Now, dito naman tayo sa kanyang makina. By the way guys, this is a 1.5 liter iVTEC turbo engine. 1.5 liter pero dahil turbocharged siya, ang engine lang naman nito ay nagpo-produce ng 173 horsepower and 220 Newton meters of torque. And ang transmission pala nito guys is CVT. So, super smooth na ng shifting nito. Medyo malayo talaga dahil itong Honda Civic FC RS Turbo is pang-pogi lang talaga, hindi siya yung pang-hardcore racing. Pero depende pa rin naman yan sa trip mo kasi yung iba talaga dito ang ginagawa, pinapatune nila kaya mas gumaganda yung performance, mas bumibilis yung kotse. And soon, papatune ko rin to para gumanda rin yung performance ng auto natin. So ngayon, tignan naman natin yung kanyang 7-inch na infotainment dito. Actually, basic lang siya. Sana ito yung isa sa sana in-upgrade nung Honda. Meron na siyang offline navigation. Halimbawa, nalimutan ko yung phone ko, ayan, makakapunta pa rin ako sa pupuntahan ko kahit wala akong internet. So, ang maganda kasi dito, meron na siyang Apple CarPlay tsaka Android Auto. At isa pa nga sa maangas dito, guys, actually recently ko lang siyang nakita, tagal-tagal ko na din na-drive to. Kapag nag-reverse kayo, ayan, tutukat sa reverse, di ba? Magpapakita yung reverse camera. Ayan, meron pala siyang mga modes dito. Halimbawa, yung wide, tapos itong gitna, parang hindi siya wide. Tapos meron pang ito, ayan, makikita mo mismo yung gano'n na siya kalapit. Ayan, sobrang lapit na. Sobrang accurate niyan, guys.
Kaya okay na okay ito, lalo sa mga babae nagda-drive, makikita niyo talaga kung malapit na kayong tumama sa likod. Pagdating naman sa ating aircon, ayan, pwede mong i-open dito automatically at controlin dito yung fan speed niya. Ayan, so i-click mo lang to, tapos ayan, naka-low ano lang tayo ngayon, naka-low mode, tapos naka-on na yung AC natin. Tapos dito mo rin makakontrol yung mga modes niya and everything. So ang kinaganda dito, pwede mong i-adjust yung thermostat nung left side lang, driver side, tapos iba yung thermostat nung sa passenger side. So gagawin mo yon kapag naka-off to, ayan, ma-adjust mo yung sa driver side, dito mo i-adjust sa gilid. As you can see, 23 dito, but itong kabila is 24 pa rin. Pero kapag sinink mo to, ayan, same na po yan. So kapag naka-open na yung sync, so kapag kinontrol nung driver yung thermostat, ayan, sasabay yung kabila. Okay. At pagdating naman dito sa ating center console, ayan, makikita nyo naman dito, meron tayong dalawang cup holders dyan. Ayan, yung isa natatanggal yan kapag gusto mong maglagay dyan ng malaking item. Tapos, isa sa pinaka-nagustuhan ko dito is meron siyang armrest dito na na-adjust. Kasi ako, pag nag-long drive, ang hirap talaga kapag wala kang armrest. So, ito kasi ayan, na-slide siya. Depende sa gusto mo. Tapos, ang laki pa ng storage niya dito. Ayan, mayroon tayong shades dyan, may mga wallet tayo. Marami tayong abubot, guys. Malalim yung storage dito sa kanyang center console. Guys, sobrang laking tulong sa akin ito, lalo pag naglo-long drive ako. Ayan, talaga sina-adjust yung armrest niya. Halimbawa, ganyan. Kaya nga lang, kapag meron ditong kape, so, medyo atras mo talaga siya dito. Medyo nakaganyan lang yung kamay mo. Pero, comfy pa rin. Makikita mo dito, meron tayo ditong brake hold. So, ginagamit ko yan sa mga stoplight. Yan, gamit na gamit yan. And itong kanyang handbrake, ayan, tataas mo lang kapag handbrake, baba mo lang kapag release. Okay, tapos meron na nga pala itong icon mode. Okay, so para tipid-tipid din ngayong mahal yung gas. Okay, naka-open sa atin lagi yan, guys. Ayan, indicator niya, no? Naman, pagdating dito, meron tayo ditong cellphone holder. Okay, kasi ako lagi, kahit naka-Apple CarPlay na tayo, gusto ko meron pa rin akong phone holder kasi minsan may mga tumatawag, ganun. So, ito is binibenta ko pala to online, guys. Kung gusto niyo bumili ng ganyan, ayan, automatic yan. Tapos, auto-rotate din dito. Diba, gusto mo manood ng landscape, pinutin mo lang. Okay, touchscreen din siya. At pagdating mo naman dito sa mga lights niya, ayan, naka-LED na yung mga yan. Pinalitan natin. Pati itong kanyang ilaw dito sa gitna. Naka-LED, kaya malakas. Tapos, ito lang yung dito parang hindi na upgrade talaga kasi ito rin is halogen pa rin siya, tapos anong tawag dito? Warm light. Okay, sana ginawa na nilang white yan. Pati sa kabila, ayan, may ilaw din. Pagdating naman natin dito sa may likod, ayan, makikita nyo talaga sobrang lawak ng legroom. Partida yung upuan ko sa harap kasi sanay ako yung pinaka-atras yung ginagamit ko dyan na mode kasi doon ako komportable. Pero tignan mo naman yung space dito, ayan, kung regular na uupo. Ang height ko po is 5'8". Meron pa tayo dito almost siguro mga 3 inch. Okay, meron pa tayong 3 inch dito na space. So kahit 6-footer yung umupo dito, meron pa siyang space, hindi masyado nakabaluktot yung kanyang tuhod pag umupo dito. So sobrang comfy. And meron tayo ditong sobrang comfy na armrest. Kaya naman makakapagpahinga talaga yung pasahero nyo dito. Ayan, sobrang comfy. Tapos yung legroom mo sobrang lawak. Kaya kahit long drive, hindi sasakit yung likod ng mga passengers nyo. Naman, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng trunk nitong Civic. Ayan, medyo magulo lang. May mga gamit tayo dyan. So, unang mapapansin nyo is malalim siya, tsaka malawak. So, tingin ko kasi dito yung tatlong mugs. Ayan, magkakapatong dito. Sobrang lawak niya. Tapos ito, meron na tayong storage box dyan. Ito yung stock natin na rear diffuser. Pinapalitan kasi natin yan para mag-fit yung kakabit ko na exhaust. Tapos meron tayo dyan pagtanggal ng alikabok. At dito sa baba, makikita nyo yung kanyang spare tire. Ayan. Maliit lang talaga yung spare tire ng Civic. Ewan ko, ba't nila in-upgrade yan. Ayan. Tapos meron tayo dito ng jack. Yung mga tools dyan. Extra tools, pang palit ng gulong. So, ngayon naman, isa-sound check natin itong Honda Civic natin. Kung ano ba yung tunog niya. Okay, kasi medyo piniingi ko lang siya ng onte. Kasi yung stock nito is sobrang tahimik. Pare, wala kang masasabi. Sobrang tahimik talaga. Pero ngayon, papakarinig ko sa inyo, medyo piniingi ko lang siya ng onte. Para medyo naririnig ko yung power. Mas okay kasi yung ganong setup para sa akin. So yun,
yun ang overall review ko dito sa Civic RS Turbo natin. So kung bibili kayo ng ganito, wala kayong masasabi kundi sobrang pogi, unang-una, sobrang premium feels, okay, ng loob ng auto natin. Hindi ganun kalakas sa gasolina kasi iVTEC na to unang-una, tapos naka-turbo, then 1.5 liter engine. So para sa akin, yung 8 to 9 km per liter sa city driving is hindi na yun malaki para sa ganitong kotse. Okay, so tipid na rin yun para sa akin. Pero kapag dinrive mo to sa highway, guys, sobrang tipid niya. Okay, so umaabot talaga ako ng 17 to 20 kilometers per liter. Nung nakaraan, pumunta kami ng La Union, ng Baguio. So around 18 kilometers per liter yung naging aking naging aking konsumo dito nung balikan kami. Kaya naman, kung bibili ka nga ng Honda Civic na 10th Gen, so ang mapapayo ko sa iyo is bilhin mo na yan. Okay, so ang market value naman ng Honda Civic ngayon is nasa 1M pababa na lang. Minsan nasa 800 to 1 million na lang binibenta yan. So yun lang guys, so sana may natutunan kayo sa aking video. So kung may nakalimutan ako, comment nyo nga dyan sa baba. And kung may tanong kayo about sa ating kotse, by the way, 2018 nga pala tong model na nabili ko na to. So sobrang solid guys, wala na akong masabing iba. So yun lang, thank you sa panonood nyo sa video na to and goodbye. Sheesh.